Sa ating devotional message po ay bigyan lang po natin ng sagot ang pong katanungan ng mga kabataan po natin. Ito po ay patungkol sa doon sa mga trending po kay sa mga viral na mga videos ngayon patungkol sa mga katuruan. Actually, ito po ay patungkol doon sa tinatawag nilang Marcionism, confronting Marcionism. Ang Marcionism po kasi ay isa po yan ng isang bishop sa Sinope noong 140 hanggang 144 I think AD. Kaya naging nagkaroon siya ng pananaw na umiba doon sa sa pananaw ng mga mananampalataya noon. Sinunod niya yung path na o yung landas na yung sarili niyang pangunawa ang kanyang ginamit. Kaya lumalabas sa mga pagtuturo na mayroong mga videos na mga galing sa ibang bansa at may mga videos na kahit dito sa ating bansa ay nagtuturo na si Yahweh or si Yahweh o Jehovah ay iba doon sa Diyos ni Jesus na si El Elyon. Yun po yung naging nila. Tapos pinatunayan nila na si Yahweh daw po ay malupit, mabagsik siya, at hindi katulad ng Diyos ng bagong tipan ng Panginoong Hesukristo na Ama ng Panginoong Jesus na tinawag nilang El Elyon. At nagkaroon po ng nagkaroon ng confusion ang mga kabataan natin kasi siyempre gamit nila kasi ay usually silang gumagamit po ng mga social media. Mas nakaka-access sila sa mga YouTube or sa iba't ibang mga platform, doon po naglalabasan yan. Mayroon po mga sikat na mga lingkod ng Diyos at kuminsan ay nakakadaya po yun dahil sa kinagalang mo sila. The search, sabi niya, ito ay pagan God, sabi niya, at hindi ito yung Diyos na kinikilala natin, sabi niya. And then sumunod pa, ang dami na hong mga research puno na lumalabas na nakalagay po dyan na yung daw God na nakasulat dyan sa Bible ng Lumang Tipan ay mga proven daw na mga God ng Anunnakis, sabi nila. And sa ibang research nga ay marami kasi mga ibang pinanggagalingan yan na mga writings daw nila, na mga patunay. At sinubukan kong i-scroll yung maraming mga nasulat noon pa hanggang sa yung napag-aralan namin sa seminaries. And hanggang ngayon chinecheck ko yung mga nila ay rin po madaya pong tingnan yun. Yung isipin natin na yung Diyos ng Lumang Tipan ay iba sa Diyos ng Bagong Tipan. Alam po ninyo, sa tulong ng Lord ay may paunawa sa atin yung message ngayon. Okay, sabihin nyo sa ating mga kabataan, especially mga anak, sana naka-tune in kayo at paki-share na lang ninyo itong ating video dahil gusto kong i-share sa inyo ang tungkol dyan sa mga nababasa ninyo, napapanood ninyo. Ulit, sa dulo ay gusto kong bigay sa inyo yung conclusion kagad ang bibigay ko sa inyo. Yung conclusion dyan ay ganito. Yung si Yahweh at si El Elyon ay iisa lang. So yun ang conclusion kagad dyan. Hindi iba si Yahweh at hindi iba si El Elyon. Isa rin yan. Bakit? Sa Genesis 14:18-20, yung hari ng si Melchizedek, sabi niya, ay nagdala ng tinapay at alak. He was the priest of El Elyon. Dito unang ginamit yung salitang El Elyon, mga anak, mga kapatid. And he blessed Abraham. He said, blessed is Abraham by El Elyon. Ang translation yan, the Most High God. Blessed is Abraham by El Elyon, maker of heaven and earth. Blessed is El Elyon, sabi niya, who has handed your enemies over to you. At sumagot naman at ibinigay ni Abraham yung kanyang ikapo sa kanya. Sa kanya sinabi doon sa 22 na, but Abraham said to the king of Sodom, sabi niya. Kasi dumating naman yung hari ng Sodom
Kasi kasali yun doon sa nasakop sa digmaan ng mga nakalaban ni Abraham. Abraham pa muna pangalan niya ron. Binibigay niya rin yung mga ibang yaman na sabi niya, bibigay ko sa'yo, balik mo lang sa akin tao ko. Sumagot naman si Abraham at sabi niya, tinaas ko ang aking kamay at sumumpa to Yahweh El Elyon. Sabi niya, okay. Tingnan niyo yung pagkasulat sa mga bata na alam niyo gumamit ng cellphone o di kaya net. I-type ninyo yung Names of God Bible. Doon ninyo tingnan. At ginamit nila yan. Actually, dyan sila nang kukuha ng mga ng kanilang mga sitas But Abraham said, sabi niya, ako tinataas ko ang aking sinusumpa ko, tinataas ko ang aking kamay at nanunumpa, sinusumpa kay, sabi niya, Yahweh El Elyon, maker of heaven and earth. Okay, hindi isa lang yun. Ano sabi ni ang sabi ni Melchizedek? Pinagpala ka Abraham, pinagpala ka ni El Elyon, maker of heaven and earth. Verse 19. Kaya ano sabi naman ni Abraham? Yahweh El Elyon. Ayan. Okay, nasundan nyo. So, conclusion kaagad ang sinabi ko sa inyo. Si Yahweh at El Elyon ay iisa. Yung mga ginagamit nilang talata, iba ang pagkahulugan nila noon. Iba ang kanilang intensyon. Ngayon, sa pag-aaral ng Biblia, hindi naman isang libro lang ang aaralin mo. Ito ay whole Bible yan. Whole tenor. Yung lahat, yung mula sa Genesis to Revelation na tinanggap nila na ito ay mga canonized na salita ng Diyos. Ibig sabihin yan, tinanggap ng mga Hudyo na unang naka-experience doon sa iisa at buhay na Diyos. Kaya sakat sila ang nakarinig, sila ang nakakita, sila ang naka-experience ng Diyos. So, naintindihan nila, na-check nila, na-detect nila yung salita ng Diyos doon sa hindi. Okay? So, ang iyong mga nagtuturo sa inyo ng mga yan, katulad ng mga nasabi nila na iba ang pangalan ng Diyos ng New Testament sa Old Testament. Actually, ginagamitan kayo ng Book of Enoch or Book of Thomas or Book of Judas. Yun ay mga pseudogryphal yan na yung iba kasi apocryphal books, hindi yan yung mga hindi nasali doon. Historical books yan, mga yan, apocryphal books. Pero yung mga pseudogrypha ng mga aklat, ay mga yan talagang hindi tanggap yan na salita ng Diyos dahil una, hindi kinalala nga ng mga Israelites, hindi rin kinalala ng ating Panginoong Jesucristo, hindi naman lang ito na-quote, at hindi rin kinalala ng mga forefathers at ng mga Bible writers, walang nag-quote sa kanila, at pati ng mga sumunod na henerasyon, ay walang kumilala sa mga writings na yan. Kaya mga hidden yan laban yan sa katotohanan. Okay, so kapag sila bumabanggit, gumagamit ng ibang aklat maliban sa aklat na pinatunayan na ng mga Hudyo, pinatunayan yan ng mga authenticity, history at doon sa pag-aaral nila, at nakita nila na ito bahagi ng banal na kasulatan na canonized na tinatawag, abay napakahalaga. Okay, sana sundan nyo. Kaya nung pag ginamitan kayo ng Book of Judas, huwag nyo nang pakinggan. O kaya kung gusto ako, nabasa ko yung iba dyan. Nakita ko yan. At talagang maglalayo nga sa inyo ng katotohanan. Pero ang maganda niyan, alam natin na hindi man lang nabanggit ng Panginoong Jesus yung mga aklat na yan. Hindi rin nabanggit yan ng mga alagad yung mga aklat na yan. At hindi rin nabanggit ng mga forefathers, yung mga unang mga manampalataya na kumikilala sa salita ng Diyos. Wala. Hindi nila kilala ang mga ibang panulat na yan. Buti pa nga yung apocryphal books yung nandyan sa Catholic Church. Talagang binasa ko din yan at tinignan mo lang yan ay bahagi siya ng mga writings at mga part ng history. Pero hindi nga tinanggap na canonical. Pero okay lang. Pero kung tandaan niyo conclusion natin doon sa Genesis mismo, yung dulo, sinasabi niya dyan na tinawag ni Melchizedek na El Elyon, the maker of the heaven and earth. Ang ibig sabihin ng El Elyon, the most high God, El Elyon. At sumagot naman si Abraham, Yahweh El Elyon.
sabihin nyo sa akin, magkaiba daw si El Elyon at saka Yahweh. Kalokohan yan. Bakit? Diyan na nga lang sa verse 22, mga kapatid, magkasama na eh. Pero sa English lahat yan, Almighty God, the Most High God. Ganun po yung pagka-translation. Magkaiba yung translation sa transliteration. Ang translation po niyan sa English, the Most High God. Pansinin po ninyo, yung gamit na pangalan ng Diyos, okay, doon sa names of God, tingnan nyo yan, kung mayroon kayo mga ano dyan, papansin ninyo na mula doon sa Genesis 1, ay nakasulat po dyan ay Elohim po ang ginamit dyan eh. Opo, Elohim yung nagamit dyan. Samantalang dyan sa Genesis 2, ay ginamit po yung Elohim at saka Yahweh. Ginamit ang Yahweh, Elohim. Okay, ganito yun. Pag nung sinulat nila yung God created the heavens and the earth, yung God na ginamit yan generic. Ang ibig sabihin ng generic ay parang ginagamit sa atin ngayon na Panginoon may kapal. Kaya ay manlilikha, ganun yung generic. So pag sinabing Elohim, ginagamit din yung salitang Elohim kahit ng mga hindi Hudyo. Kaya yung sinasabi nilang Diyos ng Anunnakis yan o Diyos yan ng pagan, kasi may kasulatan yung mga Anunnakis na may kasulatan pa, may mga tablet na nakuha doon na may nire-refer din sila na God na maker of the heavens and earth. Iba ang pangalan. At parang sa mga Mayan o yung mga researcher, yung sa Mayan, di ba ang pangalan ng Diyos na nakasulat doon sa kanilang mga panulat ay Viracocha. Pero kung titingnan mo yung description nila doon sa Viracocha, the maker of the heavens and earth, ganoon din, from everlasting to everlasting. So hindi ibig sabihin na namamali yung scripture natin. Pinapatunayan nga ng mga scripture na yun, ng mga sinulat nila, na mayroong ganon na revelation. At syempre, saan ba galing ang tao? Diba galing lahat sa isa? So, maaaring isa doon sa mga anak ni Adan ay nakaalam ng mga bagay na yan. O di kaya ay nakopya nila o kaya revelation ng God sa kanila na nagpapatunay na mayroon talagang iisang Diyos. O Genesis 1, Elohim yung ginamit. Genesis 2, Yahweh, Elohim. Okay? At yung Genesis 3, may ginamit na Yahweh, may ginamit na Elohim, naghiwalay. Minsan ginagamit siyang hiwalay, Yahweh, sabi niya, tapos yung isa naman, Elohim lang. Ginamit ang Yahweh, Elohim at Elohim lang. Sa Genesis 4, ginamit ang nahiwalay yung Yahweh at saka Elohim. Ibig sabihin, minsan ginagamit niya Elohim, minsan ginagamit niya yung Yahweh, ganyan. Hanggang sa chapter 14 yan, makinig po kayo, hanggang sa chapter 14, ginamit po yung Elohim, Elohim Yahweh, Yahweh, or Elohim, ganun lang po yan, magkakapalit. Hanggang sa chapter 14, dyan po lumabas yung salitang the law of the first mention. Makinig po kayo. Dyan lang po unang lumabas po yung El Elyon. At sino ang nagsabi? Yung King of Salem, na according sa mga researcher ay maaring ito katawagan ng mga Canaanites doon sa kanilang kinikilalang maker of heavens and earth. Bakit? Abay, diyan pa lang sa chapter 11 po ang gamit na ho ni Abraham na pangalan ng Diyos dyan ni Elohim. Okay? Elohim na po gamit niya dyan Or, ang maaaring gamit niya ay Yahweh, Elohim. Dahil nga po dun sa chapter 2 pa lang, may Yahweh na dun Ginamit na nga po Yahweh, Elohim Nauna nang ginamit po yung Yahweh, Elohim. Tapos, yung name na generic, Eloah, God nga po yung L, di ba? Eloah, singular. Kapag may I-N, plural, so Elohim. Pero doon naman nanggagaling nga ang katawagan natin doon sa pagkatawag ng iisang Diyos sa compound plural na tinatawag. Pero hindi yun ang ating subject ngayon. Ang subject natin, totoo ba na si Yahweh at si Elyon ay magkaiba? Hindi ko kayo maintindihan dyan. Bakit? Genesis 14 verse 22, dyan pa lang nagsama na. Saan ho nyo sabihin na magkaiba? Dahil lang ho yun sa pangunawa nila sa ibang mga talata. At may dahilan po yun. Kaya ako nadaanan yan ni Marcion, isang taong hindi rin niya naintindihan
kung paano nga intindihin yan. Kaya siya nagkaroon po ng bagong kaisipan. Actually, ang si Marcion na yan, natiwalag yan eh. Tiniwalag po nila yan mga unang panahon ng mga unang siglo. Bakit? Hindi ho niya tinanggap yung Old Testament na part ng salita ng Diyos, at saka 11 nga lang ho yung Bible niya, yung sarili niya eh. Yung mga sulat ho ni Pablo yung pinili niya. At ayaw niyang gamitin ang Old Testament dahil hindi nga raw po Diyos na, hindi raw ho yun yung tunay na Diyos yung nasa Old Testament. Pero may problema po sila dyan sa totoo lang. Malaking problema nila. Okay, after po ng chapter 14, ginamit ang LL yon. At ginamit naman dyan sa 14 din ang Yahweh Elyon. Nagsimulang magamit ang Adonai doon sa chapter 15. Kasi nga dahil doon sa Tetragrammaton, okay, Tetragrammaton, mga anak o mga bataan, ito yung YHWH, sagradong pangalan ng Diyos. Na pati nga mga scribe, hindi basta-basta sinusulat yan. Maliligo muna sila according sa kanilang mga traditions. Then after maligo, hindi sila tumatabi sa kanilang mga asawa. At saka lamang isusulat ng buong ingat yung letrang yan. Noong unang panahon, wala silang vowels. Wala silang A, I, E, O, O. Nakikinig ba kayo? Okay, mga kabataan. Yung nagtanong. Ngayon, dahil sa walang A, I, E, O, O, ngayon, mayroon silang nakasulat na Y, H, W, H. Okay. At nasusundan ba ako? Then, isang bagay pang gusto kong paunawa sa inyo. Yung Y, H, W, H na yun, yung sa kanilang pagbigkas noon, kapag yung W ay gumitna sa isang salita, yung W na yun ay nagiging binibigkas ng V. Okay, wala tayong ganun ang talaga salita, may pabago-bago. According sa kanila, V. Kaya ang mayroong translation ng pangalan ng Diyos ay lumabas, Jehovah. Okay? Okay, tandaan, walang vowels yung Tetragrammaton. Ay yung Tetragrammaton, Y, H, W, H. Ngayon, nagkaroon sila ng pag-aaral na maaring ito ang tunay na pagkasulat yan ay Jehovah. Ayan, mayroong Jehovah. Ang problema, ayon din naman sa kanila ay noon lang 1524, year 1524, lumabas yung letter J. Okay, nasundan niyo ako? Ito po ay isiningit o nilikha ni Gian Giorgio. Yung pronunciation yan, Giorgio Trezino, na sa Italian po siya, ay noong 1524, na invent po niya o nagawa niya yung letrang J, as Jah. So wala ho dati na J ang mga panulat. Tandaan. So probably mas tama na banggitin yan na either Yehovah or Yehovah or Yahweh or Yahweh. Pwedeng ganon. Takot silang banggitin yung Yahweh or Yehovah. Dahil nakakatakot, dahil sinasabi na Exodus 20 na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos, huwag kang magkakamali. Nasobrahan naman na talagang takot sila dyan. Ginamit nila yung Adonai or Lord or Master. Saan nagsimula ang pagtawag ng Adonai? Doon sa Genesis 15. Diyan na yun na. Nagsama-sama na yan. Na tinatawag na nila ng Yahweh Elohim, Adonai, hanggang sa nagkaroon na siya ng mga pagbabago na i-transliterate yung iba, na translate yung iba. Ano ang mga transliteration? Dahil nga sa walang J, ang Koine Greek, wala naman siyang Y. Anong ginamit niya? I naman. Yung, di ba ang bagong tipan na sulat yan sa Koine Greek? Hindi sa literary Greek sa Koine Greek siya na sulat. Sa common pananalita nila noon, na ginawa yan ni Alexander the Great. Okay? Dahil doon, ay nung i-translate nga, pansinin yung Jerusalem, Yaakov, ganon. Nung i-translate na salita natin, naging Jerusalem na Jacob. Yung Joseph, naging Joseph, ganyan.
Ngayon, nung isulat nila ang katulad ng Jesus or Joshua, supposed to be ay ang pagkasulat nila sa Greek ay I-E-O-S-U-S, Iusus. Kasi wala nga silang I-E-S-U-S. Wala silang Y. Then napunta sa Latin, parang pagkasulat naman yung double E na yun, wala din silang Y. Pero nung dumating si J, ayan, si Jack, pumasok yan sa Latin, sa English word, naging J. Pagdating sa atin dito, yung J ay nagiging X. Kaya nga sa ibang ano din yung J, habon eh. Habon, hindi jabon. Sa atin naman, yung J nagiging J na rin siya, pero pag binasa mo siya ng Tagalog, kaya nagkaroon tayo ng pronunciation na Jesus. Ngayon, pag pinupronounce ko ng Jesus, Yusus, Jesus, Yeshua, ganun yon, ganyan din po yung pagkatawag ng pangalan ng Diyos. Ngayon, sabi nila, hindi raw siya, si Yahweh, hindi raw siya yung El Elyon. Ulitin ko, malaking kalokohan po yan. Genesis 14:22. Mismong si Abraham ang nagsabi, Yahweh El Elyon ang kinilala niya dyan. Pero kapag tinignan mo sa Acts 17, ininarate yan nung batuhin hanggang mamatay si Esteban. Alam mo, nagsimula siya magsalita dyan sa Acts 17. Sabi niya, ininarate niya na, alam niyo kung ano nangyari sa ating mga ninuno mula pa kay Abraham, tinawag siya ng ating Diyos. Sinong Diyos na yon? Si Yahweh. Yahweh ang sinabi niya. Kinuwento niya kung paano nangyari. Ngayon sasabihin nila na hindi raw totoong salita ng Diyos, hindi raw totoong bahagi ng salita ng Diyos. Yung Old Testament, parang hindi naging bahagi ng salita ng Diyos. Mismong si Lord Jesus nga kinilala eh. Nakinilala ni Jesus yung Old Testament. Kinilala din siya ng mga writer ng New Testament. So yung nagsasabi na ang Old Testament ay hindi na bahagi ng salita ng Diyos, kalokohan po yan. Pag sinasabi naman po natin ang Diyos ng Israel ay hindi na Diyos ng ni Jesus. Acts 17 ho sinagot niya na ho yan. Opo, sinagot na ho ng Acts 17 yan. Nung patayin po si si Esteban, alam po niyo sabi niya diyan, nung bago siya matay, kinilala niya na yung Diyos na yon na tumawag kay Abraham, si Yahweh, siya ring Diyos na gumawa sa buhay ng mga Israelita, at siya rin yung tinutukoy ni Jesucristo. At nung matay nga si Esteban, ay sa pangalan ni Jesus siya nagsabi na sa iyo ang aking espiritu tinatagubilin. So andun ho yun, nakinilala niya yung Old Testament. Kinilala niya. Paano yung John 8:41 to 44? Na kayo sinasabi ng Panginoong Jesus sa mga Israelita na ang Diab lang yung ama dahil ang ginagawa niyo yung masamang ginagawa niya. Sa verse 41 sabi nila, sabi ng mga Hudyo, hindi kami anak sa labas dahil ang Diyos ang aming ama. Kung talagang kayo ang ama niyo ang Diyos, ama ko rin siya, dapat kinikilala niyo ako, sabi niya. Pero dahil sa iba ang Diyos niyo, dahil ang Diyos niyo ay ang Diablo, na sa simula pa lamang ay mamamatay tao, sinungaling, sabi niya. Liar, sabi niya. Kaya ang konklusyon ng kaagad nila, sino ba ang Diyos ng Israel? Di ba si Yahweh? Malaking kalokohan po yun. Tandaan po nyo, si Jesus man po ay Israelita. Naku, ano ibig ko sabihin? Ibig ko ba sabihin, pati si Jesus, na isang Israelita, ay Diablo yung kanyang ama? Hindi ba ang ibig sabihin ni Jesus doon, ay dahil sila ay tumatangging manampalataya, maniwala sa Kanya, kaya sila nga ay hindi totoong mga anak ng Diyos. Dahil ang tunay nilang sinasampalatayanan, dahil sila sumusunod sa alin? Doon sa Diablo. Pero ang sabihin na ang Diyos ng mga Israelita ay si Satanas, o di kaya ay na si Yahweh ay Satanas, patawarin kayo ng Diyos. Bakit? Hudyo
Israelita ang Panginoong Jesus by sa kanyang angkan. Maraming mananampalatayang Hudyo sa mga panahon niya. Mayroon pa nga 12, may 70, may 120, may 500 na nanampalataya sa kanya. Ang daming nanampalataya ng palihim, katulad po ni Nicodemo, katulad po ni Jose na Arimatea, na lihim na tagasunod ng Panginoong Jesucristo. So, nung sabihin niya yan, katulad din po yan ng 1 John 3:2. Makinig ka. Meron na naman nagturo niyan eh. Nasabi niya na si Lucifer daw at saka si Eva ay nagtalik. Kaya daw yung 1 John 3:2 na sinasabi niya dyan na si Cain ay anak ng Diablo dahil nga sa kanyang masamang gawa. So sabi niya, tapos sabi niya, tingnan niyo, maliwanag na si Cain at panganay o anak ni Lucifer, ni Satanas, kay Eva daw. Ang liwanag naman ng Genesis 4:1, mga kapatid eh. At nung magkasala si Adan at Eva, 4:1, Genesis 4:1, tingnan nyo, sila pinalabas nga sa garden at sinipingan niya ang kanyang asawa at nagkaanak Eka at si Cain yung unang lumabas. Isa nyo nakita na si Satanas Eka ay nakasiping niya. Ang dumi ng utak niya eh. Mali po yun. Pangalawa, Genesis 1 po. Mula doon sa 26 pataas, nung likhain niya ang lalaki at babae. Anong sabi niya? Humayo kayo at magparami. Pambihira kayong sabihin yung tinuruan pa raw ni Lucifer si Eva paano daw makipagtalik, at saka daw tinuruan naman ni Eva si Adan makipagtalik. Kaya daw yung puno ng kasalanan doon, yung bunga ng kaalaman at ng mabuti at masama, ay hindi raw totoong kahoy yun na may bunga, kundi yun daw po ay pag kinain mo. May kahoy daw po bang ganon na pag kinain mo namatay ka? Saka naman sinabi niya sa dulo ulit, tingnan nyo, sinungaling si Yahweh, sabi niya. Sabi niya, pag kinain nyo mamatay kayo. Bakit nung kinain nila namatay ba sila? Sabi pa ng pastor eh. Tawarin ng Diyos yan. Romans 5:12, ang liwaliwanag, pumasok ang kamatayan dahil sa isang tao, sa pagsuway ng isang tao. Nagkaroon ng kamatayan ang tao dahil nga sa kasalanan. At namamatay tayo at tumatanda na ang tao. Bilang pagbibigay pa ng pagkakataon, kaya Adan at Eva hindi sila namatay intramente. Pero may namatay na putol na panahon na yun. Sa halip sila pupunta ng kalangitan, sila ay papunta doon sa Eden, sila pinalabas. Mga kapatid, tinawag na anak ng Diablo si Cain, pero tingnan mo yung maraming translation. Hindi ibig sabihin yan na nagkaroon ng sexual intercourse si Lucifer at si Eva. Walang ganon. Ang sinasabi niyan, dahil sinundan niya yung yapak, sinundan niya yung landas ng Diablo, siya ay naging sa Diablo. So not necessarily na sinasabi niya na ipinanganak siya ng Diablo. Ganon din po yung John 8:41-44. Nung sabihin po ng Panginoong Jesus sa mga Saduceyo, sa mga ang pangalan dyan, sa mga leaders po, Pariseo, sa mga leaders, sa mga taong ayaw tumanggap sa kanya, nung sabihin niya sa kanila na kayo ay sa Diablo. Ayan. Bakit? Kasi kung sa Diyos kayo, tinatanggap niyo sana ako eh. O di salamat sa mga Hudyo na tumanggap sa kanya. Dahil John 8:31, ano sabi niya? Kung mananatili kayo, sinabi diyan sa mga Hudyo na nampalataya sa kanya, kung mananatili kayo sa aking katuruan, kayo ang mga tunay kong alagad. O ayan, sino ang aking kapatid? Sino ang aking nanay? Sabi niya, kayo na mga sumampalataya. Itinakwil ba niya nanay niya? Itinakwil ba niya kapatid niya? Hindi. Kasi mamamatay na nga siya, andun yung babae, sabi niya, anak, eto yung anak, ina mo, ina, ito yung anak mo. So, andun pa rin yung pagkalinga niya sa kanyang nanay. Tandaan po natin, hindi ko mo nasulat ng ganun ay ganun na nga. At saka yung sinasabi nila na, dahil nga daw nasulat na ang iyong ama ay sinungaling at ang iyong ama ay mamatay tao. Sinabi pa ng isang preacher, na tingnan ninyo yung mga handog sa lumang tipan.
Puro kamata pinapatay ang mga hayop, sabi niya. As iniutos pa na patayin ang mga bata, patayin ang mga buntis, patayin ang mga matatanda. Hindi ganun ang Diyos daw ni Jesus. Maling-mali po ang pagkapaliwanag nila. Hindi po ganun ang application noon. Kung may mababasa man po tayo, katulad nung sabi nila dyan na sa si Panaya ba yun, o sa Amos 5:8 at sa Salmo, sabi niya ron na kasama nga kaniyawa, kadiliman. Judgment po yun sa nations eh. Dala-dala ho niya ang judgment sa lahat ng ayaw tumalima sa kanya. Paano yung mga pinagpapatay ang mga kalaban? Tandaan po ninyo yung anthropomorphism. Ito po ay pagsusulat ng mga tao na paghahalin tulad sa tao sa Diyos. Nagdidigmaan sila, nagsusulat sila, so mayroon silang kaisipan na ganun sana o ganun ganito. Napahintulot ang isulat kasi nagsusulat sila ng narration. Sinusulat nila ang nangyayari. So, ang pananalita ay hindi mo interpret doon sa pagkasulat lang yun lang. Dapat intindihin mo ang Bible mula sa whole tenor ng Bible. May judgment ang Diyos at nakakatakot at nakakaawa talaga kahit sa bagong tipan. Doon sa Matthew 24:21, sabi niya may darating na kahirapan o paghahakom, paghatol sa buong mundo na hindi pa nangyayari at hindi na muli mauulit. Yung Great Tribulation. At sa paghatol ng Diyos sa mga panahon na yon, walang bata, walang buntis, walang matanda, walang kawawa, lahat ay hahatulan. Kaya kapag titingnan mo sa side na ganito, parang napakawalang hustisya ng Diyos, pero mas matuwid ba tayo sa Diyos? Binigyan tayo ng pagkakataon magsisi. Paano kay mga bata? Alam ng Diyos siya. Kung kunin niya sila at saka na dahil mga bata yan, wala tayong problema. Nagre-record sila ng digmaan noon. Ano ang expectation mo? Hindi nasulat ang mga part, lahat ng Biblia para tularan, kundi isinusulat dahil yun nakikita, naramdaman nila, at yun ang kanilang narinig. Kaya sinusulat nila yung, especially Old Testament. Kinasihan sila ng Diyos, may sulat yun para malaman mo na may ganun mo. Dahil yun ang bunga ng kasalanan. Na kumakain ang tao ng kapwa-tao, pumapatay, wala siyang kabutihan sa kanya. Sinasabi yun ng Bible. Ngayon, makukunwari tayong mas matuwid pa tayo sa Diyos. Kasi ganito, dalawa ho kasi ang ginagamit na approach eh. Ang approach po sa pag-intindi kasi natin sa Bible, yung pong pagtanggap po natin sa revelation ng God by faith. Ayan. At pag by faith, mayroon ka mang hindi maintindihan, naniniwala ka na itatama ito ng Diyos. At kung pang-unawa mo ng tao ay hindi niya kayang abutin yan, pinapasa Diyos mo kasi nga sa Isaiah po, sabi niya, ay malayo ang pangunawa ng tao sa Diyos. Okay? Tandaan natin yan. Kung gaano kakalayo ang langit at lupa, ay ganun magkalayo ang ating pangunawa. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na maintindihan mo lahat yan. So, inaano natin na may mga bagay na dapat po intindihin sa pananampalataya. Okay? Kailangan intindihin siya ng may pagsampalataya. Ulitin po natin yan. Hindi po siya dadaan saan. Nahanap ko lang po na rito yung isang approach ito. Ito yung approach natin ay idaan natin sa the path of accepting God's revelation, the path of faith. Ito yung pagtanggap natin doon sa revelasyon. Katulad ng Hebrew 11:3. By faith, sabi niya ito by faith ay tinatanggap nating nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Tapos na. Ganun. Kasi sinabi niya, ngayon ito ang science. Gustong patunayan na basta na lang nanggaling sa Big Bang o nanggaling sa isang aksidente, nagkaroon ng malaking pagsabog nagkahiwa-hiwalay ang mga constellations at nagkaroon ng magkakaibang planeta, nagkaroon ng
by chance nagkaroon ng buhay. Yun ang paliwanag nila. Nagkaroon ng microorganism, metazoan organism, hanggang sa nagkaroon ito ng iba't ibang hugis, hanggang sa maging iba't ibang hayop, hanggang sa mag-develop at maging tao. Again, ayaw nilang paniwalaan yung revelation ng God. Yun ang mangyayari kapag hindi mo tinanggap yung revelation ng God. Mas pipiliin mong maniwala na galing ka sa unggoy kaysa doon sa nilikha ka ng Diyos. And you are trying to use lahat ng effort ng scientific, ang masaklap nito, sa lahat ng effort ng mga scientists, para silang umaakyat ng bundok na napakataas pagdating sa tuktok nito. Andun na ang mga mananampalataya sa salita ng Diyos. Matagal na sila doon na totoong may Diyos na lumikha. Ganun yun. Yung path of faith ay accepting the revelation of God through the nature. Sa Romans 1:19 at sa Salmo, sabi niya yung the heavens declare the glory of God. Pangalawa, through sa conscience ng tao. Sa lecture po, iano ko po lahat siya. Yung pangatlo, through the Holy Scripture, Hebrews 1:1, Lucas 24:27. And lastly, the final revelation is Jesus Christ, Hebrews 1:2, John 1:14, and verse 18, Colossians 1:15, 1:4. He is the exact image of God, sabi niya. Ano pong sinasabi ko? Ang sinasabi ko po sa inyo, by revelation po talaga. Sabi ni Jesus sa Mark 16, sino daw ako? Sinasabi ng mga tao, kayo daw po si Juan, kayo daw po si Elias. Kayo, sino ako? Sabi ni Pedro, thou art the Christ, the Son of the living God. Ayun, ginamit yung Son of the living God. Ano sabi ni Jesus? Mabuti yan. Pinagpala ka, ikaw na Simon na Bar-Jonah, dahil hindi laman at dugo ang naghayag nito sa iyo, kundi ang Ama na nasa langit. Ibig sabihin, by revelation naman talaga yan. Kung paano mo tatanggipin ang salita ng Panginoon. Ngayon, kung pipilitin mo itong isa, yung isang way, ito yung the path of human knowledge. Understanding God through higher knowledge daw. Yung Gnosticism, Gnostics, diyan ang galing yan na hindi mo kaya ipaliwanag pero kapag natanggap ka ng mas malalim, mas mataas, Gnosticism yun, mas mataas na understanding, dahil ikaw lang ang nakakaunawa. Diyan ang galing maraming kulto Gnostic, mga Gnosticisms. Sila lang ang nakakaunawa, sila lang ang may pangunawa, at sila lang ang may aral, at sila ang tama. Ganon nangyari. Mayayabang ganon parati. At pinagmamaral, lagi nila ipapamukha sa iyo na mali ang iba, sila lang tama. Pero dito tingnan mo na the path of human knowledge, the understanding God through higher knowledge. Pero sabi ng Proverbs 14:12, there's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is death. Sa Romans 3:11, sabi niya dyan, wala naman talagang nakakaunawa, wala kahit isa. Verse 23, dahil ang lahat na nagkasalat, hindi umabot sa kalwalhatian ng Diyos. Isaiah 55:8-9, ano sabi? Kung gaano kalayo nga ang langit at ang lupa, ganoon din magkalayo ang ating mga pangunawa. Mga kapatid, ito ang mahirap. Kapag ganito kasi yun, kapag hindi pasado sa human highest understanding daw, hindi ito sa Diyos. It always gives credit to their special God-given knowledge or logic daw. Bakit nila tangkang batuhin si Kristo? Hindi nila makuha yung yung sinasabi niya na mas mataas pa siya sa kanila at sa mga Hudyo, sa mga Pariseyo. Babatuhin siya. May 8 na pangyayari dyan na babatuhin siya hanggang sa mamatay. Pero isang titingnan natin. Noong sabihin niya na mas mataas yung autoridad niya kaysa sa mga Pariseyo, babatuhin siya. Sa John 5:1-18. Nung namang sabihin niya na siya ay kapantay ng Diyos, sa John 10:31-39, kumuha ulit sila ng bato at siya babatuhin, papatayin siya. Nung sinabi naman niya na siya mismo ay si I am, siya mismo si Yahweh, siya mismo ay nagsabi sa Exodus na
sa nagsalita dun sa burning bush, na sabi ni Yahweh, I am that I am, sabi niya. Kaya nung sabihin ni Jesus na, bago pa si Abraham, ay ako na. Abay, anong ginawa ng mga Hudyo? Kumuha sila ng batot, babatuin siya at papatayin. Hindi nila naabot, hindi nila naintindihan yung imposible. Tapos nung sabihin nga nila siya anak ng Diyos, walang anak ng Diyos, sabi nila. Ayaw nilang tanggapin yun. Kasi hindi siya abot ng kanilang logic yun. Hindi siya abot ng kanilang pangunawa. Nasusundan niyo ako. Mga anak, hindi ko kayo may paliwanag lahat sa simpleng panahon ngayon. Pero basta ang maliwanag dyan ay kung may narinig man kayo na katulad nyo ng isang Marcionism, ay ganito yun. Yung landas na sinundan ni Marcion, dahil hindi niya mapag-reconcile yung Old Testament sa New Testament, hindi niya kayang ipaliwanag yun. Minabuti niyang sa ganang kanya ay i-revise ang Bible, tanggalin ang Old Testament, gumawa ng sarili niyang canon, ng canon niya, at paniwalaang iba ang Diyos ng Old Testament at iba ang Diyos ng New Testament. Actually, ganito ang ibig sabihin ng yung landas na sinundan mo. Iisang landas na ibinigay ng Panginoong Jesus, pero yung pangunawa ng tao marami. At tinatawag natin na yun ay path niya, landas na yan. Pag binuksan mo ang Bible, hindi maiwasan na masundan mo ang pangunawa ng iba. Kahit hindi kayo magkakilala ni Marcion at hindi mo siya na-meet at 5,000 taon na, pero sinundan mo yung daanan ng kanyang pangunawa at tatanggapin mo rin na si Yahweh ay sinungaling, si Yahweh ay mamamatay tao, si Yahweh ay nagpabibigay naman sa mga espiritu, si Yahweh ay ganito, mamamatay tao, ganyan. Mga kapatid, it's time for us also na tingnan din naman yung katotohanan na by faith pa rin talaga ang dapat gamitin sa scripture ng Panginoon at huwag ang ating sariling lohika. Huwag ho tayo maglagay ng ICGCs na tinatawag. Ito po yung sarili nating idea na gusto nating isaksak. Ibig sabihin nun, mayroon na tayong kaisipan at inihahanap na lang ho natin ang lapat. Hindi po nagkamali ang kasulatan. Kung mayroon kang hindi maintindihan, maaring ito lamang ay sa pagkakasulat, maaring ito ay sa pagkakaayos, o mayroon itong ibig sabihin na iba. At ang mahalaga, ang Diyos ng Old Testament ay siya rin Diyos ng New Testament. At ang Diyos noon ay nagpakilala sa pangalang Elohim, Yahweh, Adonai, El Shaddai, El Elyon, Yahweh Shama, Yahweh Ra'a, or Jehovah Rapha, Jehovah Tsidkenu. Marami siyang covenant name na ginamit. Pero sa New Testament, isa ang maliwanag, makikilala natin ang Diyos na buhay sa isang pangalan na dala-dala ng kanyang anak at ipinangalan sa kanya ang Yeshua, Jesus, or Jesus. Didiscuss ko rin po sa susunod kung bakit okay sa ating gumamit ng Jesus sa halip na Yeshua. Kasi may grupo na naman po na nagsasabi na kailangan daw pong Yeshua ang gamitin, hindi raw po Jesus o Jesus. Another subject po natin. Pero ngayon, nakakatawag tayo doon. 1 Corinthians 1:2 sa Iglesia ng Diyos sa Corinto na pinabanal ng Panginoon sa kanyang dugo, na tumatawag sa pangalan ng Panginoon Hesukristo na Panginoon nila at Panginoon nating lahat. Sa Iglesia ng Diyos, sa Iglesia ni Kristo, sa mga mananampalataya, sa mga born again, sa mga taong nakipag-isa kay Kristo, na pinaging banal ng dugo ng Jesus, na tumatawag sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. At sabi ni Jesus, tumawag kayo sa Ama. Magitan ko, John 14:13-14. Magandang gabi. Ang conclusion, si Yahweh, si El Elyon, isa lang yan. Hindi yan nagbabago.
Amen. Salamat sa lahat po ng nakinig ngayon. Ang oras po natin alas 8:15 at pagpalain po tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. At sa mga gusto makipag-aralan pa, magpipresent po ako dyan sa Kingsway Bible College and Seminary. Dyan po sa Santa Fe. Sa hapon po ang aking time. 1:00 po siguro hanggang 3:00. I-detail po ang mga ibang mga presentation. At titignan po natin with a searching heart sa paghahanap ng katotohanan. Hindi lamang para ipagtanggol kung ano yung piniwalaan natin, kundi tingnan natin ano po ba talaga. Pero isang hamon ko lang po sa mga naniwala sa ganyan. Yaman din lang po at gamit ninyo yung Names of God Bible. Sige po, subukan nyo tingnan. From Genesis hanggang matapos ang Genesis, makikita po nyo dyan yung pangalan ng Diyos. Andiyan na rin po yung sagot ng inyong katanungan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.